Ano ang mga dahilan kung bakit bumabagsak sa medical ang mga nag-a-apply ng trabaho lalo na sa abroad? Pagpupuyat, pag-inom ng alak, at yung mga paninigarilyo at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya pagdating sa medical, nakikita yun pag kinuhaan ng dugo. Tapos magiging dahilan yun kaya bagsak ang aplikante pagka nag-medical na, lalo na pagka nag-a-apply sa abroad. Minsan may sakit na HIV, kaya bagsak sa medical dahil sa nakita sa dugo niya. May mga ganong kaso kaya bagsak sa medical. HIV ang sakit, hepatitis, o yung iba pa mga nakakahawa na sakit kagaya ng TB. Kaya dapat pagka nag-apply sa abroad, dapat maiwasan yung mga ganyan, maingatan yung sarili. Yan ang unang dapat gawin. Pwede bang makapag-abroad ang isang may sakit na TB o tuberculosis? Ang sagot dyan ay hindi pwede, kasi sa ibang bansa bawal ang mga sakit na nakakahawa. Kaya pagka ikaw ay nagpa-medical at nakita na may sakit kang TB o tuberculosis, hindi ka papasa sa medical. Kaya ang gagawin mo ay magagamot ka muna. Kaya dapat talaga iwasan ang magkasakit, kasi sa ibang bansa bawal ang mga nakakahawang sakit. Hindi tatanggapin yun, lalo na ang tuberculosis o TB, hepatitis, HIV, AIDS. Basta mga nakakahawang sakit, bawal yun. Mga dapat nyong gawin para maiwasan ng magkasakit, lalo na pag kayo ay nag-a-apply sa abroad. Dapat nyong gawin, iwasan nyo ang pagpupuyat, pag-inom ng alak, at pagkain ng mga karne o mga matatabang pagkain. Kasi pag kayo ay nasanay sa ganyan, pwede kayo magkasakit ng high blood, magkasakit kayo ng alta presyon, tuberculosis, hepatitis. Yan ang masakit dyan. Kaya dapat pag nag-a-apply kayo sa ibang bansa, dapat iwasan nyo yung mga pagkain na mga magbibigay sa inyo ng mga sakit, kasi sayang pagod at hirap nyo. Ang mahal pa naman ng gastusin nyo yun pag nagkasakit ka, tapos nag-a-apply ka sa ibang bansa. Makikita mo lang sa medical may sakit ka na, lalo na kung may history ka ng high blood, diabetes, isa pa yan. Yan ang mga sakit na dapat iwasan. Sa medical ngayon, hindi na nakikita kung bata o matanda eh. Kasi kahit mga bata pa, high blood na eh. Minsan may mga edad na pero normal pa yung BP o blood pressure. Tsaka meron pang ibang medical na ginagawa, katulad nung tawag doon, yung ECG pala, kasama yun. Kaya hindi pwede katwiran ngayon na ay bata pa ako, wala pa akong high blood. Hindi na ganun eh. Yung base sa naranasan ko eh, marami sa mga kasama ko mga bata pa sa akin pero mga high blood. Tapos sa ECG bagsak sila.
Tapos meron naman may HEPA, may tuberculosis, mga ganong sakit. Kaya dapat iwasan nyo yung mga hindi nyo dapat gawin pagka nagpamedical, lalo na yung HIV. Ang dami ngayon ganyan, pumunta sa inuman, tapos may babae o lalaki, ganun na nadali, naawa na sila. Yung panandaliang aliw, yung simpleng bagay lang, sandaling sarap, yun ang dahilan habang buhay na nilang daranasing hirap yun. Kaya iwasan nyo yung mga ganun, yung katulad yan, nagkayayaan barkada, inuman, tapos may mga babae na alam mo na, o mga lalaki, yun na, HIV. Kaya ganun talaga. Pagka ikaw ay pasado na sa medical dito sa Pilipinas, siyempre yun na yung aalis ka na, papunta na sa bansa na in-applyan mo. Pero pagdating mo naman sa bansa na yung pupuntahan, may medical pa rin naman doon kahit na check up. Kaya ingatan nyo pa rin ang inyong mga sarili. Yung mga dapat nyo gawin, gawin nyo. Yung mga hindi dapat gawin, ayun ang huwag nyo gagawin. Katulad nung yung iba kasi ay despedida party, inuman, kasiyahan, may natutokso sa iba, yung mga tumitikim ng katulad yan, halimbawa may asawa, tumikim ng iba, o girlfriend, tumikim pa rin ng iba. Kaya ganun, hindi nila alam, nagkakaroon na sila ng sakit pagka minalas nga naman, sabi nga nila, nahawa ng tulo, yun ang masakit yung tulo. Kaya mas masama dyan, HIV pa. Tapos sa inuman naman, sama-sama sa inuman, iisang kutsara, iisang baso, yun, hepatitis. Kaya dapat huwag kayong magkukumpiyansa hanggat kahit napasado kayo sa medical dito sa Pilipinas, sa bansa na pupuntahan nyo, may medical pa rin dun. Kaya ingatan nyo sarili nyo talaga para hindi masayang yung pinaghirapan nyo, kasi ang hirap mag-apply sa panahon ngayon. Maraming hiring pero mahigpit sa medical yan ang hindi natin kayang kontrolin. Ako, marami akong kasama nun, bagsak sila sa medical kasi may mga sakit, mga nakakahawang sakit. Pinakamatindi dun yung nakasama namin sa medical, yung HIV. Grabe, HIV, sabi ko. Kaya bagsak, umiiyak yung na kasama namin nagpa-medical noon. Natukso siya sa, alam mo na, sa babaeng kainuman nila. Tapos lumabas pa sila sa mga bar. Ayun, doon nag-umpisa. Minsan kaya bagsak sa medical yung nag-apply sa abroad, kasi hindi siya nag-iingat. Alam niya nang malapit na yung medical schedule niya, ang ginagawa, umiinom pa ng alak, ang lakas pang manigarilyo. Paano kung mataas yung BP o blood pressure niya? Imbis na mag-maintenance, mag-control, hindi ginagawa. Paano kung diabetic pa? Yun ang masakit. Kaya dapat gawin nyo bago kayo magpa-medical, i-check nyo muna yung inyong mga sarili. Punta kayo sa mga hospital, yung mga clinic. Halimbawa, may pera kayo, total, kung kaya nyo naman magbayad, magpa-check up kayo. Punta kayo sa doktor, hepatitis test muna, Hep B test, ganon, HIV test, X-ray, yung mga masiselan na
na test mo na yung gawin nyo para pagdating nyo sa clinic na pupuntahan nyo, pag nagpa-medical kayo, alam nyo sa sarili nyo na wala kayong sakit. Ganun lang ginagawa ko noon eh. Kahit na paano, wala akong pera eh, matagal pa yung schedule ko mag-medical. Halimbawa, punta muna ako, hepatitis test muna, susunod x-ray, HIV test, yung mga masiselan. Pagka pasado na, at least alam mo sa sarili mo na wala kang sakit. Tsaka iwasan nyo yung sobrang pag-inom ng alak kasi delikado. May ECG na ngayon, kahit bata pa may ECG. Tapos yung paninigarilyo, pagpupuyat, yan, iwasan nyo yan. Matindi yung may sakit ka sa atay. Yung sakit sa atay dahil sa pag-inom-inom ng alak, yan ang matindi dyan eh. Kasi makikita yan pag kinuhanan ka ng dugo. Tsaka yung drug test, yan ang matindi dyan. Kasi pagka nag-positive ka dyan, uulitin yan. Paano kung positive? Kaya lang, pending ka naman. Kaya sa medical, pag nag-apply ka sa abroad, talagang kailangan ingatan mo talaga yung sarili mo. Kasi dyan mag-uumpisa yan eh. Pagka bagsak ka sa medical, parang nawalan ka ng kumpiyansa. Dahil may hirapan ka mag-apply sa susunod. Lalo na pagka ang sakit mo yung mga nakakahawa katulad ng hepatitis, tuberculosis, lalo na kung HIV o diabetic ka o sa atay, yan yung mga masiselan. Kaya pagka nagkaroon ka ng mga ganyang problema sa medical mo, habang buhay dadalahin mo na yan. May hirapan ka mag-apply sa abroad kasi magme-maintenance ka. Kahit na naggamot ka, gagaling ka, may posibilidad na bumalik yun, magre-reactive yun, lalo na yung pagka-hepatitis. Kaya iwasan nyo mga pagkain na hindi dapat ninyong kakainin lagi-lagi, lalo yung mga street foods. Nung ako nasa Korea, nag-apply kami, daming ganyan, nag-problema. Reactive hepatitis, tuberculosis. Ang pinakamatindi doon yung may tulo pa, nasa Korea na nagkatulo pa daw. Kaya yun, bawal yung mga nakakahawang sakit pag nag-a-abroad. Yan ang tatandaan nyo, okay? Pag nag-a-apply ka sa abroad, bawal ang mga nakakahawang sakit. Dapat iwasan ninyo yung magkasakit. Ingatan nyo yung sarili nyo para kahit paano umayos yung buhay nyo pagka nakarating kayo sa ibang bansa. Iingatan nyo pa rin sarili nyo kasi sa ibang bansa may medical pa rin. May mga company na ganun. Pagdating nyo sa bansa na pinuntahan nyo, may medical pa rin doon. Okay, kaya gusto ko lang i-share itong video na to sa base sa mga naranasan ko. Sana itong video na to ay nakatulong lalo sa mga first timer na mag-a-apply sa abroad. Okay, maraming salamat lagi sa panonood at sana dumami pa lalo yung ating viewers at subscribers. Malapit na tayo, malapit na makakuha ng threshold sa YouTube channel. Okay, good luck sa lahat ng mga aspirant na OFW.